Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman muli sa inyong harapan ng pinakamagandang yung guro na si Teacher Gwen. Magbibigay na naman si Teacher Gwen ng bagong kaalaman at bagong aralin ngayong araw. Ngunit bago ang lahat, nais ko muna kayong kamustahin. Kamusta yung mga nararamdaman? Okay lang ba kayo? Mabuti naman kung gano'n na okay kayo. Si Teacher Gwen ba? Hindi yung tatanungin kung okay lang ako. Dahil okay lang kayo, okay lang din si Teacher Gwen. At okay na okay talaga si Teacher Gwen kasi nakikita ko sabik na sabik kayo na may matutunan ngayong araw. Pero bago natin simulan ang lahat at isa ng ating aralin, magsimula muna tayo sa isang panalangin at magpasalamat sa ating may kakayang pinakinggan natin. Ivy, maaari mo pang simulan ang ating panalangin. Maraming salamat, Ivy. Sa iyong panalangin. Ngayon, titignan ko muna kung dito ba ang lahat? May lumiban ba? Sinong lumiban ngayong araw? Wala? Wow, mabuti naman. Nakakompleto kayo. Ngayong araw, kahit na medyo mawalan, nandito pa rin kayo sa paaralan. Halatang sabik na sabik kayo matuto, sana ipagpatuloy nyo lang yan. Ngayong umaga ay magsisimula naman tayo sa ating panibagong aralin at ngayon, magbibigay muna ako ng isang panatayan o rules. Ngayong araw ay hihilingin ko sa inyo ang tatlong bagay. Una, inyong mata, ikalawa inyong tenga, tatlo inyong bibig. At ang apat pala, kasi hiramin ko din yung hanap kamay. Una yung mata. Lahat ng mata ay dito lang sa unahan o sa akin sa magaling guro. Kalawa, hiramin ko ang inyong tenga. Kailangan ko na makinig kayo ng mabuti. Huwag makinig sa katabi. Katatlo, hiramin ko ang inyong bibig. At yung kanang kamay nyo, itaas ang kanang kamay kung may nais na katanungan o kailangan nyong sumagot sa mga aktibidad natin ngayong araw. Naiintindihan ba ng lahat? Naiintindihan? Kung sa ganan, kung naiintindihan, pulutin muna ang mga basura na nakakalat sa papel. O mga nasasahig pala. Pulutin yung mga nakakalat sa sahig ng mga basura na nakikita ninyo. Pinapulot-pulot. Wow, very good. Last, isaayo sa inyong mga upuan at umupo ng tuwid o na mabuti. Nakakasunod na ang lahat. Kung ganon, kung nakakasunod, ay magsisimula na tayo. Ngayon, nasa panibagong aralin na tayo. Pero, sabi ng nakakarami, past is past. At hindi na dapat binabalikan ang past. Pero, dito sa ating silid, mag-uungkatan tayo ng past. Ay, grabe yung reaction. Pag sinabing ungkatan ng past, parang ang daming nakaka-relate pag sinabing ungkatan ng past, ha? So, ngayon, mahalaga ang past dahil ang nakaraan ang siyang humuhubog sa atin o nagpapatunay kung saan tayo ngayon, nung anong estado ng buhay natin ngayon. Hindi dahil sa past o sa nakaraan, hindi tayo matututo. Agree ba kayo na mahalaga ang past? Correct. Totoo? Agree kayo? Sige nga, kung totoong agree kayo na mahalaga ang past, ano yung tinalakay natin kahapon? Sabi niyo, agree kayo Magaling. Ano pa? Ano pa yung tinalakay natin kahapon? Ay may ipapakita akong sa inyong mga larawan. Kung talagang may naintindihan kayo sa ating lesson kahapon, sa ating aralin kahapon. Pero bago ang lahat, bago nyo sagutan na ipapakita kong larawan, ay kailangan nyo sumigaw ng Darna! Kung ikaw naman ay lalaki, pwede ka namang sumigaw ng Darna or
Captain Barbell. Kasi titignan ko kung talagang may natutunan kayo sa ating aralin kahapon. Handa na ba kayo? Titignan ko nga kung talagang nakinig kayo sa ating aralin kahapon. Hindi kita ba ng lahat? Ano ang pinapahiwatig ng imahen yan? Tama, sistema tradisyonal. Ay, dalawang picture. Ano kaya sistema yan? Sistema pamilihan. Tama. Ay, ikatatlo. Ano ang pinapahiwatig nito? Sistemang pinaghalo. Aba, magaling! Ang panghuli. Ano yan? Ito ay ang sistemang pinag-uutos. Aba, halatang may natutunan kayo sa ating aralin kahapon kasi alam nyo, siguro sanay na sanay kayo sa ungkatan ng past. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ay meron muna tayong isang aktibidad ngayong araw. At ang aktibidad nito ay tatawagin natin puno ng pangangailangan. Ang likas na naman na ating tinatamasa ay limitado lamang at may hangganan. At malaki ang tsansa na sa mga susunod na henerasyon ay mauubos na ito. At kung makikita niyo, mayroon akong malaking puno dito sa likod. Ang bunga ng puno na ito ay ang mga bagay na kakailanganin ninyo para mabuhay o makasurvive. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. At pumili ng isang leader na siyang magkakaroon ng malaking responsibilidad sa aktibidad nito. Kung makikita nyo, ang bunga ng ating puno. Nakikita nyo ba? Ang senaryo ay kunwari kayo ay nasa isang apocalypse at limitado at kulang ang mga pinagkukunan naman o yung mga pagkain o mga bagay. Sa paglalakad-lakad ninyo para makahanap ng mga bagay o mga pagkain para makasurvive ay nakita kayo isang puno na ang bunga ay hindi karaniwan at kakaiba. Naglalaman ito ng mga bagay na kakailanganin nyo, ngunit limang bagay lamang ang maaari niyong kunin. Ang napiling leader ng bawat grupo ay siyang kukuha sa mga bunga dito sa puno. Sa puno ng pangailangan. Ngunit, paunahan kayo sa pagkuha dahil nga limitado at kulang ang mga resources. Nasa kamay mo bilang leader kung sasapat ba ang makukuha niyong mga bagay para makasurvive sa isang apocalypse. Papili para sa leader, bakit ito ang napili niyong limang bagay? At sa mga kasapi naman, may katanungan ako. Sapat ba ang nakuhang mga resources ng inyong leader? Umpisahan. Naiintindihan ba? Ay kung naiintindihan, ay umpisahan na natin. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating bagong aralin. Ang bagong paksa na ating tatalakay ngayon ay tungkol sa alokasyon. At para hindi tayo mawala at to stay on track sa ating aralin ngayong araw ay hindi nakadikit dito sa pizarra ang ating layunin. Nakikita ba ng lahat ang ating layunin? Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang alokasyon. Ngayong araw, ang ating layunin ngayong araw ay sa huling bahagi ng aralin ang mga mag-aaral ay inaas
pagbabasahang na ipapakita ang kaugnayan ng mga lokasyon sa kamukusan, pangangailangan at kagustuhan. Ikalawa, napapahalagahan ang paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan. At ang panghuli, nasusuri ang mekanismo ng alokasyon sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya bilang sagot sa kakapusan. At upang hindi kayo mahirapan, meron din akong ipinaskill na kahulugan dito sa pizarra na baka ng ating makasalumuha sa ating aralin. Ito, meron kayong resources at mekanismo. Resources, ito yung tumutukoy sa mga likas na bagay o mga bagay na may halaga na maaaring gamitin upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao o organisasyon. Ang mekanismo naman, ito ang pamamahagi ng pinatutunan naman produkto at serbisyo. Magsisimula na tayo sa ating panibagong aralin. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang alokasyon, pangailangan at kagustuhan ng tao. Tatalakayin din natin ngayong araw ang mekanismo ng alokasyon sa iba't ibang sistema, pang-ekonomiya bilang sagot sa kakapusan at paggawa ng tamang desisyon upang matugunan ang pangangailangan. Handa na ba makinig ang lahat at matuto ngayong araw? Bigyan niyo nga ako ng isang malakas na yes ma'am kung talagang handa na at gising ang mga diwa ninyo. Sige nga, isang yes ma'am. Aba, napakalakas naman. Kung ganoon ay magsimula na tayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng alokasyon? Babasahin natin, sabayan niyo ako. Ang alokasyon ay isang paraan ng wastong pamamahagi o distribusyon ng mga likas na yaman ng bansa. Dapat na alam ng mga namamahagi ng likas na yaman kung anong produkto at serbisyo ang dapat gawin, paano ito gawin, para kanino ang gagawin produkto at kailan dapat gagawin ang produkto o serbisyo. Kung makakagawa ng tamang alokasyon ng mga likas na yaman ay walang maaaksaya at malaki ang matitipid sa pinagkukunan yaman. Ano ang pangangailangan? Sino ang maaaring makapagbasa ng pangangailangan? Ang pangangailangan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Dapat nakamit ng bawat tao ang ating mga pangangailangan dahil ang tao ay, kahit tayong mga tao ay mga pangangailangan. Kailangan natin ng pagkain, damit, at tirahan upang mabuhay. Ano naman ang mangyayari kapag nagkaroon ng kawalan sa pangangailangan? Sino maaari makasagot? Tama, ito ay maaaring magdulot sa pagkakasakit o pagkakamatay ng isang tao. Dahil ang ating katawan ay kinakailangan natin ng pagkain, at yung pagkain is nagkukumpisa ng mga minerals o vitamins na kailangan ng ating katawan. Kailangan din natin ng sikat ng araw, pero huwag lang yung sobra-sobra kasi it can result na mamari tayong masunburn, lalo na sa tinatamasa natin init niya sa heat index na umaabot sa 40, 50, and even 50 degrees yung raw city. Ano naman ang kagustuhan? Titignan natin kung ano yung kagustuhan. Ang kagustuhan, ito ay nabibigay ng kasiyahan sa tao. Ito mga bagay na gusto makamit ng tao dahil napapasaya siya nito o nagbibigay siya nito ng magandang pakiramdam. Gayunpaman, hindi ito kailangan. Ang kagustuhan ay hindi natin ito kailangan upang mabuhay. Sa katunayan, patuloy na mabubuhay ang tao kahit na wala ang mga bagay na ito. Agree ba kayo o hindi? Parang hindi naman kayo agree. Habang buhay tayo, kung alam niyo ano yung mga kagustuhan niyo? Gusto mo kahit
iPad, gusto mo AirPods, gusto mo kapunta sa concert, mabubuhay naman tayo kung wala ang mga yan. Agree ba kayo? Hindi. Parang hindi naman ng iba sa inyo gusto ng iPhone 15 o di kaya bill mo ko sa magulang. Sa mga magulang nyo. Parang bili mo ko ng ganito, bili mo ko ng ganyan, mami, daddy. Alam nyo, kaya naman natin mabuhay na wala yung mga kagustuhan. Kasi hindi natin siya kailangan. Katulad ng mga pagkain at mga tirahan. Pero sa nakikita ko ngayon wala lang cellphone, walang mahawakan ng cellphone, wala lang internet, walang electric fan, walang aircon. Parang hindi na tayo mabubuhay. Parang nakadepende na tayo sa mga kagustuhan natin, which is very wrong. Kailangan natin maging masinop at makontento kung ano yung meron tayo. Naintindihan ba? Ngayon naman ang katanungan, ano ang influensya ng alokasyon sa pangangailangan ng tao at sa kagustuhan ng tao? Sige nga. Aba, magaling uwi, anak. May nanalo na. Ang ganda ng sagot. Di na lamang, mahusay at tama ang iyong pagkakasagot. Dahil limitado lamang ang likas na yaman at pinagkukulang yaman, dapat lamang na maging wasto at matalino ang bawat bansa sa paggawa ng alokasyon ng mga. Hindi lang bansa ha, pati lang dapat tayo. Sino pa makakapagdagdag ng mga kasagutan? Maraming salamat. Lahat ng sagot nyo ay tama. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang mga uri ng mekanismo ng alokasyon. May 4 na uri ng mekanismo ng alokasyon. Ito ang tradisyonal na ekonomiya, command na ekonomiya, market na ekonomiya, at mixed na ekonomiya. Ngayon, maglalaro tayo. Ang tatawagin natin itong hunan mo ako o saan ako nagkulang. Naiintindihan ba? Kaya meron tayo ditong sistemang pang-ekonomiya, katangian at nagpapasya at paraan nagpapasya. Dito is yung sino nagpapasya. Kung nakikita nyo ba? Ang mga sagot na ito ay kailangan natin punan yung mga box na walang sagot. Naiintindihan ba? Naiintindihan nyo ba? Kung gano'n, ay magsisimula na tayo. Ako nga, alam ko na may idea na kayo dahil kahapon na itinalakay na natin yung parang pahapyaw na aralin about sistemang pang-ekonomiya. But ngayong araw, yung pag-uusapan natin yung aralin natin ay tungkol sa alokasyon, the context of sistemang pang-ekonomiya. So sa command ekonomiya, ito yung pinag-uutos na ekonomiya. Sa pinag-uutos na ekonomiya o command, ano ang katangian nito? Sino maaari makapagsagot? Ano ang kanyang katangian? Dito ay kontrolado ng pamahalaan ang mga gawain pang-ekonomiko. Sino naman ang nagpapasya? Pamahalaan, pamilihan, o consumer o producer. Pusa, doon tayo mga gawin pang-ekonomiya, payak ang pagbubuhay at mabagal ang pag-unlad, pamahalaan na tao, paniniwala o kultura. Ano ang sagot dito? Tama, pamahalaan lang siyang nagpapasya sa command ng ekonomiya. Sa paraan naman nagpapasya, ang pamahalaan ang nagpapasya kung ano, paano, at gaano para kanino ang produktong gagawin. Dalawa ay ang mixed economy o pinaghalong ekonomiya.
Ang katangian ng pinaghalong ekonomiya, ang pamalahan at pribadong tao ay maaaring magmay-ay ng pinagpunang yaman. Sino naman ang nagpapasya sa mixed economy o sa pinaghalong ekonomiya? Tama, pamahalaan at tao. Ang siyang nagpapasya sa mixed economy o sa pinaghalong ekonomiya. Sa paraan ng pagpapasya, mga tao ang pumipili kung ano ang ipoproduce na produkto, kadalasang kinokontrol ng pamahalaan ang mga mahalagang resources ng bansa. Naiintindihan ba? Nakakasunod ba ang lahat? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon ay dadako na tayo sa tradisyonal na ekonomiya. Parang mahirap kasi ang nagpapasya ay ang lipunan o tribo. Ano naman ang katangian ng tradisyonal na ekonomiya? Hanapin nyo nga. Ang katangian niya ay payak ang pamumuhay at mabagal ang pag-unlad. Bakit kaya sinabing mabagal ang pag-unlad? Sinabi mabagal ang pag-unlad dahil nakatuon na ito sa tradisyonal o sa kinagawian ng isang ekonomiya. Kumbaga, hindi sila nag-i-improve o hindi sila nakakasabay sa modernisasyon o globalisasyon dahil nakatuon sila sa kanilang mga paniniwala at kultura. Ano naman ang paraan ng pagpapasya sa tradisyonal na ekonomiya? Nakikita niyo ba? Tama, paniniwala at kultura. Kagaya nga ng sinabi ko, kaya sila tinawag na tradisyonal, ekonomiya, at mabagal ang pag-unlad dahil ang paraan ng pagpapasya nila ay nakabase sa paniniwala at kultura. Naiintindihan ba? Nakakasunod. Mabuti naman kung ngayon. At last, ay pag-uusapan natin ang market economy o pamilihan na ekonomiya. At dalawa na lang ang natitira. Pero saan dito yung katangian ng market economy? Sino ang nagpapasya? So, ang katangian, kusa o voluntaryo ang mga gawaing pang-ekonomiko. At ang nagpapasya naman ay ang pamilihan, consumer at producer. Sa paraan ng mga nagpapasya, presyo ng produkto ang kanilang binabatayan o ang pansariling interes. Dahil ang nagpapasya ay pamilihan, consumer at producer. Naiintindihan ba ng lahat ang mga sistema pang-ekonomiya tungkol sa alokasyon? Itong tinalakay natin ngayon, ito ang mga uri ng mekanismo ng alokasyon. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng mekanismo kung ating babalikan? Ang mekanismo, ito ang pagmamahagi ng pinapupunang yaman, produkto at serbisyo. Ngayon, dahil tapos na natin talakayin ang mekanismo ng alokasyon, ay kumuha kayo ng isang buong papel dahil gagawa kayo ng maikling sanaysay. At ito ang magiging pamantayan natin ngayon. Ito ang magiging pamantayan para sa inyong gagawing sanaysay. Ang criteria natin ay may kaugnayan sa paksa, nilalaman, organisasyon, kalimitan. At tamang paggamit ng mata. 5 puntos kung lahat ng detalye ay may kaugnayan sa paksa. 5
puntos para sa nilalaman na may malinaw na ilalahad ang opinyon o saloobin gamit ang isa sa paraan ng pagpapahayag. Ikaapat, ang ordinasyon o 4 puntos. Maayos ang pagkakahanay at pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungugat. 3 na ay 3 puntos ang makukuha kung may kalinisan, malinis at maayos ang pagkakasulat. Another 3 points kung paggamit ng bantas at baybay ay wasto. Ang lahat ang ginagamit ng bantas at baybay. Ang kabuuan nito ay 20 points. So, ang tanong, ano ang kaugnayan ng alokasyon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao? At bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang mga tamang pagdidesisyon sa paggamit ng likas na yaman? Nakakasabay ba? Uulitin ko ang tanong. Ano ang kaugnayan ng alokasyon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao? At bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang tamang pagdedesisyon sa paggamit ng mga likas na yaman? Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto para gumawa ng sanaysay. Naiintindihan ba ng lahat? Ang inyong 15 minuto ay magsisimula na. Bago tayo dumako sa ating pagtalaya, ay maaari niyo munang maibahagi inyong mga nakuhang kaalaman ngayong araw. Itaas lamang ka ng kamay kung sino ang may nais gustong sumagot. Naiintindihan ba lahat? Ano ang natutunan niyo sa ating talakay ngayong umaga? Mabuti naman kung nasa ganun, sino pa? Ano ang nakaka-influensya sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao? Tama! May another winner na naman tayo. Dahil ang mga pangangailangan at gustuhan ng tao ay may influensya rin sa paggawa ng alokasyon ng mga negosyante at kumpanya ng kanilang mga produkto, isinaalang-alang ng mga negosyante at kumpanya ang mga pangangailangan at gustuhan ng mga tao sa pagdesisyon sa uri at dami ng produktong kanilang gagawin at ipapabili sa pamilihan. Kagaya dito sa market na ekonomiko saan ang presyo ng produkto ay nakabatay sa pansariling interes o ang pamahalaan nagpapasya kung ano, paano, gaano at para kanino ang produktong gagawin dito sa pinag-uutos na ekonomiya o sa command economy. Naiintindihan ba ng lahat? Nakakasabay. Bago tayo magtapos ay pumunta sa ating pagtatay, may ipapakita ako sa inyong maikling video presentation upang lubos niyong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng alokasyon at makita niyo kung bakit kailangan natin mag-allocate ng mga resources ng mabuti at bakit natin kailangan maging masinop. Itong video ipapakita ko, ito yung napapakita ko. Welcome to Orange School. Ano nga bang Many alokasyon? successful project managers Upang have lubos been natin diligently maintindihan ang adopting effective alokasyon. resource allocation to maximize team productivity. But why? Here we have shown the top reasons why you need effective resource allocation. Resource allocation is a process of planning, managing, and assigning resources in a form that helps to reach your organization's strategic goals. It can make a project manager's work effective and significant. Requirement of effective resource allocation. It is flexible for all sides. It helps to save your money, boost your productivity, and improve time management. To complete the project tasks, it is clear that resource allocation can be beneficial for your business growth. Manage all your resources smartly with Orange School. Sign up now.
At ang isang video naman ay papakita ko kung ano ang resulta at kung bakit mahalaga na gamitin natin ang tama ang ating mga likas na yaman, kung bakit natin kailangan i-allocate ng mabuti. This could be the most important minute of your day. We have been through difficult times and face big problems ahead. But every crisis contains both danger and opportunity. You can play your part. Right now. Right now. Please close your eyes. Imagine the better future we could have. Imagine that future. What does it look like for you? The people you love. How do we lift each other up and make it fair? How do we protect nature? And save our shared home. Picture that future you want. Now open your eyes. It's time to talk about the future we want. Sana ay naintindihan niyo kung ano ang nais Welcome to our show. Many successful project managers have been Para naman sa ating pagtataya ay bibigyan ko lamang kayo ng labing limang minuto para sagutan. Kumuha ng isang apat na papel at sagutan ang mga sumusunod. Sulat lamang at titik at ibigay ang hinihinging tamang sagot sa plus 2. Tapos na ang inyong 15 minuto. Tapos man o hindi, ipasa na ang lahat ng papel dito sa unahan at ibigay na sa akin. Para sa inyong takdang alin, gagawa kayo ng poster making. Sa isang long cotton band, gumawa ng poster making na nagpapakita sa masamang epekto sa hindi paggamit ng tama sa ating likas na yaman sa bansa. Uulitin ko. Sa isang long cotton band, gagawa kayo ng isang poster o gagawa kayo ng poster making na nagpapakita ng masamang epekto sa hindi paggamit ng tama sa ating likas na yaman sa bansa. At ito ang magiging pamantayan natin para sa ating poster making. Ito. Nakikita ba ng lahat? 5 marka ang iyong makukuha kung ang inaasahang pagganap. 5 marka ang iyong makukuha kung ang poster ay may kaunting kaugnayan sa masamang epekto ng hindi tamang paggamit ng likas na yaman sa bansa. Ngunit, hindi gaano malinaw o hindi gaano nakaka-convincing. 8 puntos naman ang iyong makukuha kung ang poster ay may kaugnayan sa masamang epekto ng hindi tamang paggamit ng likas na yaman sa bansa. Ngunit, hindi gaano malinaw o hindi gaano nakaka-convincing. 10 puntos naman ang iyong makukuha kung ang poster ay may kaugnayan sa masamang epekto ng hindi tamang paggamit ng likas na yaman sa bansa at malinaw na nagpapakita ng kahalagahan nito. May kaunting nakaka-convincing sa mga manonood o magbabasa. 13 points naman o 13 na puntos ang makukuha mo kung ang poster ay may malinaw na kaugnayan sa masamang epekto at hindi tamang paggamit ng likas na yaman sa bansa at malinaw na nagpapakita ng kahalagahan nito. Nakaka-convincing at nakakaantig ang sa damdamin ng manonood o sa magbabasa. At perfect naman na 15 points ang makukuha mo kung ang poster ay may malinaw na kaugnayan sa masamang epekto ng
Hindi tamang paggamit ng likas na ginamay sa bansa at malinaw na nagpapakita ng kahalagahan nito. Nakakakumbinsi, nakakaantig sa damdamin at nagbibigay ng malalim na kabunawa sa mga mababasa o manonood. Nakakasunod ba ng lahat? Ngayon, bago tayo magtapos, pulutin ang mga basura na nakakalat sa sahig. Isaayos ang inyong upuan. At palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Yay! Palakpakan nyo ang inyong mga sarili na may natutunan naman tayong bago ngayong araw. Magkikita pa tayo ulit bukas. Paalam, class. At dito na nagtatapos ang ating klase. Maraming salamat sa muli.